January tali. Hmm. Ano yun sa kapitbahay taga Quezon din? Ay, Quezon, taga Kabarangay. Ay, Kabarangay. Taga Pinagkasablit sa kasi nag-vlog kasi ako, sir. Ano, pinapanood ko yan. Ah, ayun, yung sa palay, sir, pag nakita nyo yung ano, sabi nga namin, Del, sir, magbuwas kayo ng abono. Para at least, unti-unti. Gawin nyo, pwede nyo gawing dalawa or isa, tapos sa susunod na cropping, pwede nyo bawasan ulit. Kasi yung lupa niya, pinapaganda niya. Ito yata ang gagawin nila. Tatlong triple, tatlong 25. Tatlong triple, tatlong 25. O, pwede nyo bawasan yung 25. Kasi sa triple kasi, kumpleto siya, maganda siya. Babawasan pa ng isa. Kahit bawasan nyo na isa, sir. Kasi yung 25, ano yun, nitrogen eh. Nitrogen eh. Kaya lang Ito, yung may isang nitrogen. lugar daw nila, ang hiyang niya yung 21. Puro Hmm. 21, pagtagulan. Pag tag-ulan. Actually, sir, pag tag-ulan, ano eh, mas parang may naibibigay yung, pag umulan may naibibigay na nitrogen sa halaman. Yun naman Dapat daw ang ano? ano ng panay nila. Kasi parang tuyo-anim. Parang tumanain. Anong tawag, sir? Parang tumanain, yung Tumanain. madaling matuyo. Madaling matuyo. Ah. Siguro, sir, sa acid na rin yung lupa. Or ang gawin, baka ang ginagawa nila, sir, pagkatanim, di ba, nasa 7 days, 15 days, baka nakababad pa rin yung tubig doon. Kasi may ganun eh. Sir, pag nagtanim ka, tapos maliliit pa lang yung palay, tapos binabad mo sa tubig, nasusunog sila, o sila, parang namamatay, tawag yun. Kasi nalulunod yung palay. Pero pag tag-araw, nag-ano sila. Triple. Triple ka to, sir. Yung, ano daw yun? Sir, ay, tama. Isang taritat siyam na 21 ang pagtanim. Ay, siyam na 21. Kaya tanong ako kung ilan na ibabawas. Siyam na bag na, ano sa isang hektarya yun, sir? Ilang hektarya yung ginagamitan niya? Isang hektarya at 3 lote. 1.3, ganun. Bali 7.5. 17,500. Ay, 1 point, sabi natin, 1.7. 9. Ano yun? Purong 9 lang yun, sir. Pagtagulan mo. Ano yun? Puro 21. Wala siyang nilagay na triple 14. Pagtagulan, pagtagaraw. Doon siya lalagay. Yung tawang ano ng panay ito eh. Yeah. Tagla. Ano yun? Ilan ba yung siyasa ni Bian? Ito may takot. Ay, magkakaiwalay. Ito kasi napagkumplit. Andiyan lang. Kabilang labas lang nitong bakit. Maganda yun, sir, gawin niya pagbawas siya. At least makatipid siya sa abono. At makikita niya ang difference ng dati niyang ginagamit sa ngayon na ginamitan niya na ng gosyo. Yung siyam. Yun, sir. Bawasan niya rin. Kasi parang marami. Meron nga ako dito sa may kuya po. Ang naman sa kanya, sir, dahil syempre sa hirap din ng buhay, sir, walang pambili ng abono. Mahal na ng abono ngayon, magkano isang sako na. Yung 25 may 1.4 na. Di ba, 1.4. Yun, ang ginawa niya, sir, tinimingan niya, kasi isang hektarya ang kanya eh, isang galon lang yung nakuha niya. Inisprehan niya doon sa paggipi sa 45 dot at saka sa pagbubuntis sa 60 dot. Yun lang, ginawa niya. Dalawang ano lang. Pero nag-average siya, sir, ng 58, 59. Ganun. Dati nakaka-55 lang siya. Pero Sa timbang. sa timbang. Kaya sabi niya, kahit unti yung naabono ko, sir, kung sakto lang, yung hindi noon malaki, hindi siya nalugi. Kasi nag-average siya ng 100 sa isang hektarya. Yung siyam gagawing mga 7. Mga ganun, sir. Ganyan. Kahit sir, mga 7, try niya muna ng 8, 7. Kasi tingnan sa amin, ganun din ang air niya. Ano ipapataba daw niya? 16.
16 na abono, sir. Oh. Grabe, laki. Tapos nung gumamit na siya, 6 na lang sa isa. Oh, ayos. Ay, yung gumamit dati. Goshen na yung ginagamit niya ngayon. Ayos. Kasi, Din ngayon, di ba, sir, pag ganong mga, lalo na, kunti lang naman nag-trip. sinupayan niya tong gimba. Ito pa yung natin lang yung Ano yun, parang na-timingan niya yung 24 pesos. Eh ngayon natin, nasa ano lang. 16 na, 17. Hindi, 24 kabantay na. Ano eh. At 24 na sa isang hektarya. Ano yan? Kailangan. Kulang 3. Ang lit, sir. Akala ko na-tsambahan niya yung 24 pesos. Yung pesos, hindi. Kasi pag third cropping, unti lang yung nag-third crop eh, di ba? Dito eh. Eh, Ang naikwento ko to. Kasi dami, tuloy-tuloy na. Doon sa, kung ano yung kumpare niyo yung sir yung gumagamit? Hindi. Kami lang yung nagmamaka na sa bukid niya. Okay. Pero yung amo niya, tiga Manila. Tiga Manila. Okay. Ayos yun, sir ah. From 16, naging Ani. 6. Grabe, intindihan. Namumula, namumula. Ah. Nung madaan ako ulit, maganda na yun. Ano yun, sir, parang naikwento niya sa inyo na, di ba, kayo nagmamakina sa, sa bukid. Parang Ano, sa akin naikwento niya. yung nakakwentuhan lang din niya. Na iba. Okay. Naikwento sa inyo nang nakakwentuhan lang din. Gagamit din sila nito. Hindi ko na alam kung ano. Kasi ang tanim daw nila ngayon, 218. Inbreed. Pag tagulan talaga, maganda inbreed. Eh, sabi naman nung pinagkunan nila, ang ipapataba lang nila, 4 sa isang hektarya. Eh, nakukulangan siya. Sabi niya sa amo niya, sige, 4 pero gagamit ako ng 4 jar. Eh, gusto naman daw Gusto naman daw. yung amo niya. Kaya gagamit siya. Ayun ganun. Okay. Parang buti na niya, sir, nakuha niya yung pangalan. Kasi actually yung Goshen, sir, ang marami sa akin, puro mga repeat purchase talaga din. Kasi siyempre, nagpapakilala pa din. Hindi pa talaga siya katulad ng, alam mo yung mga ibang brand, sir, na kilala na talaga kahit sa Agi. Ito, mabibili to sa atin lang din, sa page, tsaka sa GMB Agri TV. Hindi kami naglalagay din sa mga agri-supply. Pero meron, napunta raw dito, parang nagsabi na nito, tiga nagpantayan. Ano yun, sir? May nagpunta na daw may ano ka sa tiga nagpantayan. Wala naman, sir. Wala. Mani daw pangalan. Meron akong bibigyan dito sa Kuya po. Sa Gimba naman, mga sa dulo-dulo na yung kasi nila eh. Yung mga bahay nila eh. Hindi ko alam kung anong barangay yun. Parang ano daw eh, technician. Parang technician. Wala pa akong technician. O baka iba. Baka iba. Pero parang ganito daw yung atak. Wala pang Ayan, makikita niyo, sir. Masusubok niyo siya talaga pag ang gusto rin natin yung maganda yung feedback ng mga gumagamit. Tsaka makatipid din, sir. Malay mo, di ba? Sa gulay. Mga susunod. Sa gulay, sir, ang mixing naman natin, 100 or 150 ml. Parang isang lata ng sardines. Okay. Tapos, ang interval niya, every 7 or 10 days. Ganun yung maganda. May tanong kasi. Sir, Ordaneta sa Bagsakan, nagbibigay kami dyan. May mga naggugulay dyan na pinanser, yung talagang yung binabagsak nila sa Ordaneta pagka-harvest nila. Yan, ganyan din ginagawa. Na sa akin yan, sir, siguro, magti 3 years na siguro sa akin. Dire-diretso yun, sir, Every tanim niya, kukontakin niya ako, sir, punta ka na dito. May ako itanong na katatanim lang. Ayun, maganda, sir. Pwede lang. Pwede yung sprayan yun. Mga ilang days na siya, sir? Ano lang, kahapon lang inapasang tinanim. At least kahit mga 10 days or 15 days. Basta tumubo na siya. Kasi pag mali pa kasi, masasaktan kasi siya. Pag in-spray. Lalo kung malakas ang buga ng sprayer. Kung hindi naman. Ayan yung charge. Yung electric. Isa sa malakas sa akin, sir, dito sa Aurora. Meron kaming customer sa Aurora Province. Ang naman niya, yung package 1 natin na may libreng knapsack sprayer na Kiyasa. Paano maganda? Kasi yun, sir, ang namin, every 10 gallons. 10 gallons. Kaya meron na siyang doon, mga knapsack sprayer. Yun, sir, dual pump yung knapsack sprayer na yun. Malakas siya. Yung may man.
Wala siya, pero wala siya yung ano pang manual na. Ano. Pero ano yan, nakaka 20 load ata siya na. Fast charge. Parang ganun. Yung lalabas sa akin, hindi wala mag-apat. Ay, ito. Pero yung ano nila, kukunan din daw niya yung 0.7 niya. Kukunan din siya pagka ano. Message lang po kayo, sir, para at least ano natin. Yan. Okay na, sir. Hi kayo sa vlog. Yan. Mga kasaksid, si sir, yan. Nabalitaan niya lang na, di ba, sir, sa kumpare mo, no? Ay, yung pinagtatrabahuan nyo. Na gumagamit sila ng Goshen na 16 na bag ng abono ang dati niyang ginagamit. Sa isang hektarya ba, sir, no? Sa hektarya. 1.7. 1.7 din. So 1.7. Ngayon mga saksid, 6 na bag na abono na lang ang ginagamit nila nung nagamitan nila ng Goshen. Kaya yun si sir, nalaman niya, ayun, bumili rin si sir ng Goshen para masubukan sa kanilang taniman. So sir, maraming salamat. Thank you.